naman si ma'am para sabihin yan. So, we're hoping na sa susunod, may makita kami ng mga naging biktima naman ng mga addict na haharap dyan. Kung paano mo gagawin yun, it's a challenge to you. Dahil challenge ka na nila. Dahil ang sabi nga nila, umaatin ka lang pala kapag nandiyaran ang Duterte family. Diba? Bago ako magsimula dito sa aking gustong bigyan ng reaction, gusto ko lang pong linawin na I'm not pro Duterte or against Marcos. Ako po ay nagbibigay lang ng aking mga opinion base sa aking naintindihan, napapanood at pagkakaintindi. Dahil alam ko naman, pare-pareho yan. May mga nagagawang kasalanan na depende na lang kung paano natin titignan at paano natin susuriin. At tayo po dito ay issue lang, walang personalan. Tulad ng lagi kong sinasabi na kung ano yung topic, doon tayo mag-uusap at doon ako magbibigay ng aking opinion. Ngayon, kung ito man ay mali sa inyong panungin, comment po sa ating comment section para maliwanagan ako or maliwanagan kayo doon sa mga isyong aking binibigyan ng aking sariling opinion. So, eto nga, bali very bold itong isang kongresista, and through their party list name, alam naman natin na pro Duterte talaga sila. Bakit ko to binibigyan ng aking reaction or ng aking opinion? Dahil if we are talking and she is only talking about war against drugs, diba? At yung mga sangkot at yung mga iba pang mga nabanggit niya, para sa akin, may punto naman siyang sabihin to. Tayo po ay mag-concentrate lang sa war on drugs. Okay? Labas po yung ibang isyong natalakay dito kahapon. Doon po ako magbibigay ng aking opinion at magbabase rin ako sa mga sinabi nito. And of course, if there are points sa kanyang mga sinabi na alam ko may mali, then I'll try to give my own opinion din po. So, inuulit ko po, issue lang tayo, walang personalan. Alright, so, puntahan po natin itong sinabi nitong si Congresswoman Diserna, okay, if I'm not mistaken, na nagbigay siya ng manifest or nagpahayag siya ng kanyang saloobin about sa sarili niyang opinion, di ba? And as part of the Congress, maybe she has the privilege, kaya ginawa niya to in support, okay, sa kung ano man yung ginawang war on drugs ng administrasyong Duterte. So let us hear uli yung mga sinabi niya. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Okay, with regards diyan, diba, alam natin kung bakit nag-capitalize si Duterte noong siya ay tumakbo ng pagka-presidente. Diba? Because of his agenda or plataforma na kung saan nakakonsentrate siya sa war on drugs. Alam nating lahat yun. Diba? Most of the Filipino voted him because of that plataforma niya, yung war on drugs. Dahil maraming balita at nabigyan pa nga ng award ang Davao for one of the cities, diba, safest in terms of drugs, in terms of mga masasamang loob, diba? At alam ko si Rojas ang isa sa nagbigay nun during the time, at nabanggit yon during the election campaign nung sila ay naglalaban-laban. So nakita ng mga Pilipino yon, maraming nagpatutuong Davaoenyo, kaya isa sa major na naging basihan ng mga Pilipino kung kaya siya ay binotong pagka-presidente. Maaaring may magsasabi sa inyo, maaaring mali ako, but that's how I see it. And yun talaga yun.
marami. Pero nung sinabi niya na 6 months, yun, medyo hindi ako talaga naniwala doon. Sa totoo lang, na masusolve na yung drugs in 6 months. Kahit ako diskumpiyado doon. Besides pa dyan sa mga lumalabas na issue na protector sila ng droga sa Davao. Okay? Pero yung pronouncement niya na yun na 6 months, kahit ako hindi ako naniwala doon. And of course, it's Duterte. So, aminin natin sa hindi, may epekto yung pagiging presidente ni Tatay Digong sa pagkapanalo ni Sara. Actually, di ba, ang nag-uudyok pa noon na si Sara ay tumakbong pagka-presidente, nag-vice president lang siya. Di ba? And yes, isa siya. Mas malaki pa ang boto niya kaysa sa kay Bongbong Marcos during that time. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos naksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inseteng pamilya na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo. Okay. Actually, may punto siya doon. Diba? Bakit nga naman hindi pinapunta, walang mag-initiate? Sige, sabihin na natin siya lang or hindi niya nagawa yan. Diba? Bakit yung mga sabihin na natin veterano dyan sa Congress, diba? Bakit hindi nila naisip yun? Okay, sabi nga nila, bago pa lang siya. Diba? And siya lang, I think, isa lang siya sa talagang ang solid supporter ni Duterte dahil nga sa Duterte party list sila. Diba? Kung talagang meron na mas may alam sa kanya, dahil bata pa siya, very new. Sabi nga nila dyan, sabi nila ng ibang mga kongresista, di ba? Bakit walang nag-initiate ng ganun? Okay? Ngayon, if ever siya ba ay mag-initiate, yan yung question ko, may susuporta kaya sa kanya? Tanong ko lang rin yan. Kasi isa sa naging katanungan yan. Isa sa binatikos against sa kanya yan na mayroon ka palang mga ganyang iniisip, bakit hindi mo inimbitahan yung mga yan? Diba? Kung mag-isa ka lang, ilan sila lahat dyan? Diba? Numbers effect kung ano man yung pwedeng gawin nila dyan sa Kongreso and kahit saan, di ba? By the numbers kayo. So kung mag-isa ka lang gagawa nun, sa palagay mo, pakikinggan ka, mag-i-insist ka, sa tingin mo, pagbibigyan ka. Sige, sabihin natin, kongresista siya, so he can pursue kung ano yung gusto niyong gawin. Di ba? So I hope, di ba, sa hamon na to, dito sa party list na to, malay mo, sa next hearing, makita natin yung mga sinasabi niya. And totoo yun. Bakit hindi nabigyan ng boses itong mga to? Bakit yung mga nabing biktima lang? Okay, sorry talaga doon sa mga walang kasalanan. Okay? Nanduro yung simpatiya ko sa inyo. Kung totoo talaga silang walang kasalanan, na hindi sila nakatikim ng drugs. Okay? Hindi perpekto yung ginawang war on drugs. Aminado naman ang lahat dyan. Dahil mayroong talagang mga skalawag na mga pulis na may personal silang agenda or kung totoong may reward system, ang hinabol lang nila ang pera, kaya kahit sino na lang, di ba, tinira nila. So, sa mga ganung nagiging biktima, sige po, ipaglaban nyo talaga yan.
Kung talagang kasama si Duterte dyan, sige po, kasuhan ninyo, isama ninyo, at kung sino pa yung mga dapat kasuhan. Okay? Papaano po yung talagang talamak na? Di ba? Doon sa bakit mga addict lang ang tinatarget, kasi sila po yung end user. Di ba? Sila po ang end user at sila po talaga yung madaling pagbalingan. Totoo po yan, aminin natin sa hindi. Laging sinasabi, bakit mga addict lang, bakit walang mga drug lords, walang pusher? Because they are connected. Diba? May mga connection sila, may mga kakilala sila. Hindi kasi sila papasok sa ganyang trabaho kung wala silang sinasandalan, at iba dyan ay mga pulis. Aminin natin, totoong nangyayari yan. Marami ng naging pruweba dyan. Di ba? Sila pa yung mga protector, mga pulis, yung mga eskalawag ng mga pulis. So, protected sila. Sino ang walang protection? Siyempre, yung nasa pinakalaylayan, which are yung mga addicts. Katulad nga po nung nasabi ko sa isang video na kung walang bibili, walang magbebenta. Kung walang magbebenta, walang magmamanufacture. So, ano yung easiest way? Easiest way, ha? Pinakamadali. Ha? Doon ka sa laylayan, doon ka sa bumibili, which is yung mga addict. And yes, they should be given a chance para magbago, ma-rehab. But, hindi po ba? Karamihan. Diba? Oo, mahirap ma-determine kung sino ang magbabago at sino hindi magbabago. Diba? But, karamihan po, bumabalik. Titino ng ilang linggo, ilang buwan, dahil sa nakasanayang ganung buhay, nahihirapang baguhin, so bumabalik. Congratulations doon sa mga nagawa nilang magbago. Kaya lang po, paano natin malalaman kung sino ang nagbago at hindi? Medyo, yes, blur sa area na yan. Okay? But karamihan po kasi, mas marami ang hindi nagbabago. So, sasabihin nyo, di ibig sabihin talagang patayin na lang natin yung mga yan. Katulad po ng sinasabi ko, hindi perpekto yung ginawang war on drugs. Pero it will be a hindrance para doon sa gagawa pa at gumagawa na. At sa mga may balak, gumawa pa lang. Katulad ng mga statement ni Duterte, hindi natin alam, sinasabi natin lagi, hindi natin alam kung kailan siya nagsasabi ng totoo at kailan siya nagsasabi ng hindi. Diba? But lumalabas din sa bibig mismo ni Duterte na it's his way, diba, of intimidating itong mga gustong gumawa ng kalokohan. Yung katulad ng sinasabi niya na pagsakay sa helicopter, itatapon niya. Siya lang ba pwedeng, sa tingin niyo, walang mag-oppose? Oo, pwede niyang gawin, but do you think magagawa niya? Siguro. Oo, pero may mga tao nasasaksi dyan. At tulad ng sinasabi niya, sa palagay niyo, papayag yung piloto. Kung hawak niyo yung piloto, di ba? Sabihin ninyo. Under niya yung piloto eh. So, mananahimik na lang yun. Pero lumalabas din sa bibig niya, it's his way of intimidation. Okay? So, I hope itong kongresista na to, gawin niya nga talaga. Patawag niya yung mga naging biktima naman ng mga addict na to. Siya naman ang mangalap. Masyado kasi nag-focus ang human rights natin doon sa mga naging biktima. Paano naman yung biniktima ng mga addict talaga? Di ba? Paano naman sila? Sila yung hindi masyadong nadidinig eh. Kasi hindi nako-controversialize. Di ba? Hindi nabibigyan ng pansin. Kasi ang human rights is, I'm not against human rights, but kaya lang parang may kulang. Di ba? Yung rights lang ng victim ng mga napulis. Paano yung rights naman nung biniktima ng mga addict?
Di ba? Mukhang mas marami yun eh. Dumami lang siguro yung addict na nabiktima nung panahon ni Duterte dahil talagang bloody, di ba? Yun ang sinasabi niya lagi. And dahil doon, kaya siya binoto ng karamihan. Ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahon ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa ng buong 6 na taon eh. Dito sumama yung loob ng mga kasamahan niyang kongresista. Mukhang dito sila naapektuhan kasi after niya magbigay ng kanyang speech or paliwanag na to, nag-react yung mga kongresista. Kasi totoo naman for 6 years, bakit nyo pinondohan? Kasi sitting president pa, alam naman natin lagi, di ba, kung sino yung nakaupo, siya may kapangyarihan. So, ibig sabihin, during that time, okay Duterte din. Diba? Kung titignan natin, may punto siya. Palisiya lang yun. Diba? Na gustong ipa-implement ni Duterte. Na kanino lalabas, sino magpopondo, sino ang approve ng pondo. Diba? Kongreso at saka Senado. So, bakit nyo inaprubahan kung alam nyo palang mali na yon? May punto yung sinasabi nitong kongresista na to. Diba? Fist pa kayong lahat sa picture taking. Diba? Kaya nagalit sa kanya lalo yung mga kasama niya sa Congress. Na kung titingnan natin, may punto naman yung sinasabi niya. Pulisiya lang yun. Ngayon, kung alam nyo talagang mali si Duterte, bakit hindi ninyo sinalungat? Kasi pag sinalungat nyo, alam nyo, pwede kayong balikan. Diba? Alyansa nga yan. Kung sino yung matatag, doon kayo. Which is yan naman talaga yung nature ng eleksyon or ng politika sa Pilipinas. Diba? Kung sino yung nakaupo, doon kayo susuporta. Pag nawala na siya, anong nangyari ngayon? Titirahin ninyo. Diba? Ano lang po yan, opinion ko lang po yan. Po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumulog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang daming Pilipino na biniktima ng mga durugista? So dapat kayo ma'am, sa susunod na hearing, imbitahin nyo naman po sila. Di ba? Since kayo nakaisip at may punto naman. May punto naman si ma'am para sabihin yan. So, we're hoping na sa susunod, may makita kami na mga naging biktima naman ng mga addict na haharap dyan. Kung paano mo gagawin yun, it's a challenge to you. Dahil challenge ka na nila. Dahil ang sabi nga nila, umaatin ka lang pala kapag nandiyaran ang Duterte family. Diba? Si Tatay Digong at saka si Vice President Sara. So, ibig sabihin, lagi ka rin palang absent dyan. Ano ka rin pala? 15:30, ganun ba yun? Di ba? Para masabi nila yon. So, if she is serious, di ba? Invite mo sila. Maghanap ka rin ng resource person mo. Kung mag-isa ka lang dyan, it's a tough fight against you. Pero sinabi mo nga yan. Di ba? Na gano'n ka. Nagsalita ka dyan. So, kung kaya mong sabihin yan, dapat kaya mong panindigan. Di ba? Ano lang yun. And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo, sa topic ng pagpatay. Mahiya naman tayo. Parang nang-iinsulto si ate doon sa mga
NPA, no? Sa topic ng pagpatay, dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo, at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitira. Well, may point na naman siya, di ba? May punto siya eh. May punto siya sa mga sinasabi niya. Di ba? Kaya lang, ang kakulangan dito is yung action niya rin. Di ba? Yung mga sinasabi niya about, yes, sa mga NPA, di ba? Nagkakaroon ng enkwentro. Minsan nga, nag-uusap sila ng peace talk or ceasefire pero may umatake, inaatake sila. Di ba? And we've seen a lot. Di ba? Na hindi na nga sila binibigyan sila ng lahat ng tsansya para sumuko sila pero ano nangyayari? Di ba? Marami ng programa sa mga para magbalik loob lang sila sa gobyerno, anong ginagawa? Kasi ginagawang business din ng iba yung mga ganyan. And marami na tayong narinig at nasaksihan about dyan. Di ba? Resource persons na gustong mag-abogada papunta ang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Buna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Buna. Kaya niya siguro nabanggit no kasi parang ang Bayan Party List, ewan ko, I'm not too sure. Please comment on our comment section is parang nalilinya na may connection sa mga leftist. And I think yung mga presidente or kung sino mang leader dyan is may ganong history. Kaya nabanggit siguro nitong kongresista na to yung mga taong yon. I'm not saying si Colmenares or yung sinabi niyang babae, but I think nakalink ito. Kaya may mga ganong chismis or bali-balita about sa party list na to. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawa naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala na pagbalik ng death penalty para sa mga rapists, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Gerard. Thank you, Congresswoman. Salamat, ma'am. So, obviously, itong si Madam ay talagang pro-Duterte. Pangalan-pangalan ng ano nila ng kanilang party list is Duterte. Duterte na. Diba? So, pero hindi ibig sabihin nun na may mali sa sinabi niya. Maaring may maling iba, totoo yun. Like yung pagsasabi nga na sa death penalty. Kahit ako, gusto ko ng death penalty. Kasi hindrance talaga yan sa mga gumagawa ng katarantaduhan, lalo na yung mga heinous crime. Kaya lang, ang problema kasi is paano i-implement ng gobyerno. Dahil ang dami pang ang tiwali ng mga politicians, police, name it. Diba? Marami. Marami pa talaga. So, dapat malinis muna yon. Hanggat hindi malilinis yun, tingin ko marami talaga ang mga maaring walang kasalanan na mabibitay. Ang isa na lang sa sana mapag-isipan nila is yung caning. Yung something, kasi sa Singapore, may way sila ng mayroon silang batas na to, yung kinikane, yung pinapalo, parang pinapadil, parang ganon. Ganon yung ginagawa nila doon sa mga
gumagawa ng kasalanan. Okay, bukod pa sa kanilang death penalty, may death penalty pa rin sila. Pero meron silang mga yung caning na yan na ginagawa doon sa mga gumagawa pa rin ng mga kasalanan. Depende sa bigat ng kasalanan. Pero pagdating sa drugs and mga heinous crime, okay, basta with regard sa may napatay and yung mga droga na yan, yun talaga ay, pagkakaalam ko, yun yung mayroong kaparusahan sa kanilang bitay. Pero pagka mga hindi related sa mga ganong crimes, mayroong caning silang ginagawa at may certain palo na binibigay. How I know this? Because mayroon akong kaibigan na nurse, Pilipino, na doon nagtatrabaho sa kulungan ng Singapore. At yun yung ginagawa. And I hope na kahit yun lang ma-implement sa Pilipinas. Kasi buhay pa rin naman sila eh. Makakatikim lang sila ng palo. Parang ganun. Parang magpapaalala lang sa kasalanan ginawa nila. Pero hindi sila matutodas doon. Okay? Tapos, siyempre, gagamutin din naman na. Kasi yun yung style. Pagka sa Singapore papaluin. After mapalo, kung ilang palo man yan, ginagamot. At nakikita mo talaga na as in para kang nasa isang initiation ng mga tropa-tropa na yan. Yung mga meron dito sa Pilipinas. O parang initiation siya na pinapalo sa may hita. And I think Malaysia have this kind of laws also. Yung caning na tinatawag na yan. So, gagamutin din naman ng mga doktor. Okay? Ang mahalaga kasi doon, ipinaramdam mo. Di ba? Na may kasalanan ka. At hindi basta-basta na makukulong ka lang. So, I hope mangyari yon. Yung death penalty sa ngayon, tingin ko mahina. Hindi pa po pwede. Dahil nga sa dami ng mga pwedeng maging biktima. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Di po ba? So, sa mga sinabi ni Madam, may punto siya. So, I hope siya rin mismo, di ba? Gawin niya yung sinabi niya na bakit nga naman walang nagpapatawag doon sa mga naging biktima ng addict. Bakit yung mga naging biktima lang ng war against drug ang nandiyaran? Paano naman yung mga naging biktima ng mga addict? Ni-rape, pinatay, na makikita nyo naman ano yung klase ng pagpatay ang ginagawa ng mga lulong sa droga. Di ba? 10 to 16 or up more than pag sinaksak. Di ba? Na ultimo, walang kamalay-malay. May punto siya sa mga sinabi niya ngayon. So, I hope sa susunod na Senate Quadcom hearing, di ba? Makita natin na siya naman ang may inimbita. So, issue lang po tayo, walang personalan. Kung ano man po yung mga nasabi ko sa video kung ito, yun ay pawang aking opinion. Okay? At wala pong pinapanigan. So, hanggang dito na lamang. Maraming